Bagaman tayo po ay napuyat sa maraming bagay, ating pong ilaan ang ating pagkakataon para po kilalanin ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon na mag-uuwi sa atin para isang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Narito po ang ating mensahe sa umaga pong ito. Ang ating pong mensahe ay nakatuon sa pagkilala tungkol sa kung paano mapapalago ang ating pananampalataya. Alam niyo po ba mga kapatid, napakahalaga para sa atin na ang ating pananampalataya masiguro nating lumalago. Yan. Ang pananampalataya hindi lamang po dapat tumatagal, kundi ang pananampalataya dapat lumalago. Andiyan po kayo? Yan. Ang pananampalataya hindi lang tumatagal, dapat ito ay lumalago. Sabihin niyo po, lumalago. Yan. Importante pong naiintindihan natin, yung pananampalataya ko, kumusta ba, lumalago ba? Ang ating pong pananampalataya, mga kapatid, ay may malaking kapakinabangan para sa iba. Okay. Kumbaga minsan, ang ating pong tuon ay kung paano natin mararanasan yung paglago sa ating pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya ay malaki ang kapakinabangan para sa ating sarili. Pero ang totoo po mga kapatid, ang ating Diyos ay nagbibigay ng lahat ng bagay para tayo ay lumago. Dahil ang ating pananampalataya ay kailangan ng iba. Yung paglago ng pananampalataya ng iba, malaki po ang ating contribution doon. Sa ating pananampalataya, makakapag-ministry tayo sa iba. So sa aklat po ng Hebreo, chapter 12, ganito po yung sinasabi. Hebreo chapter 12, 1 and 2, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Early growing faith requires discipline and exercise. Ang bawat pananampalatayang lumalago, dumadaan talaga siya sa disiplina at sa pag-e-ensayo ng ating pananampalataya. Wala po, tandaan niyo po mga kapatid, walang pananampalatayang kusang lumalalim. Wala akong ganon. Walang pananampalatayang kusang lumalago. At hindi mo bigla ang mamahalin ang Diyos. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, ang pagtitiwala sa Panginoon, ang relasyon sa Panginoon, unti-unting nade-develop yan. Sa pamamagitan ng ating pakikisa sa bagay na nais mangyari ng ating Panginoon. Ano? So, tingnan natin dito. Ang sabi po sa May 12, verse 1, ang sabi rito, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Bakit po sinabi ito? Sa ibang salin, sabi gano'n, kaya nga, therefore, pag sinabi po, pag nakabasa kayo sa Biblia ng therefore, ibig sabihin yan, ito yung aking konklusyon. Tungkol saan? Tungkol dun sa mga naunang nasabi. Merong pinag-usapan na nauna. At yung nauna po nito, yung chapter 11, makikita po ninyo yung iba't ibang mga tao sa lumang tipan na nagpahayag ng kanilang pananampalataya at pagkatapos nun, ipinakita ng Biblia ano ang kanilang naging gantimpala. For example, sabi dito, dahil sa pananampalataya, si Abel ay kinalugdan ng Diyos. Okay, so ang kaluguran ng Diyos ay depende sa ating pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch hindi nakaranas mamatay. Kinuha siya ng Diyos. So, ang ating paglago sa pananampalataya, meron siyang mga pagtitiis, meron siyang mga disiplina,
pero laging merong reward ang ating Panginoon. Siyempre, kahit naman po hindi pa tayo manampalataya talaga ng ganun kalalim, ang Diyos naman talaga is nagre-reward dahil mapagpala ang ating Panginoon. Pero, nakikita natin dito, yung reward na meron sa kanila, pinakinabangan hanggang sa panahon natin ngayon. Meron pong isang pastor na parang siyang na-prostrate. Naranasan niyo na po ba yung meron kayong ginagawa ng pinagsisikapan ninyo, tapos parang walang gaanong nangyayari, na parang gusto niyo nang sumuko. Ayoko na ito, parang wala naman itong epekto. Meron pong isang pastor na ganon. Nagsumikap siya, dalawa sila, mag-asawa sila, nagsusumikap sila, parang walang impact. At ang kanilang pagsusumikap ay sabang sa kanilang pag-pangangaral sa iba't ibang mga bansa, wala silang, parang walang church na nabubuo, walang taong nakikinig. Sa kanilang pangangaral, kasama nila yung kanilang anak. Dumating yung time, pumanaw yung mag-asawa. Sabi nila, bago sila pumanaw, anak, etong ginagawa namin, parang walang nangyayari, pero magpasalamat tayo sa Panginoon. Ituloy mo na lang, sabi niya sa akin. Ang totoo, during that time, yung kanilang ginagawa, hindi pala ang ministry nila sa ibang tao. Nangyari yung kanilang ministry dun sa anak nila. At pagkatapos, yung anak nila ang nagtaguyod, nagsumikap, at naging effective pastor. Hanggang sa sumunod yung anak nun ay naging effective na pastor din. Ang pangalan ko nila, si Henry Blackaby. At napakarami na po ng kanilang mga taong natulungan sa pananampalataya. Si Henry, tapos si Richard Blackaby. So, yung ating pananampalataya ngayon, parang pwede natin tingnan, wala namang nangyari. Huwag po kayong mag-alala doon. Kasi ang ating pananampalataya, ang Diyos ang gumagamit niyan. Okay? So, keep on believing because God is at work. Manatili tayo sa pananampalataya dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang ginagawa. Maaring wala na kayo, pero yung pananampalataya ninyo, ginagamit pa rin siya ng Panginoon. Tama po, no? Naalala ko po, eto po, hindi ko naman talaga personal na naranasan, pero nabalitaan ko to. At dahil doon, talagang hanggang ngayon na-inspire ako. Si Lola Ricia, pag nag-pray yun, talagang, nakita ko po yun, nag-pray siya dyan. Talagang nagbibilang siya. Si ganito, si ganyan, si ganun. Talagang ang tagal mag-pray. No? Parang sa panahon nun, parang ordinary lang. Pero pagkatapos nun, hanggang ngayon, yung ginagawa niya, sinundan ng kanyang mga apo. At napakarami po sa pamilya niya naging pastor. At lahat ay talagang mananampalataya. So, our faith, yung ating pananampalataya, meron siyang kapakinabangan. Hindi sa ating panahon lang, kundi sa mga susunod pang panahon. Kaya huwag po kayong susuko sa ating pananampalataya. God uses our faith to make an impact. Yung pananampalataya niyo ngayon, gagamitin niya kasi mahal ng Diyos yung mga susunod na generation sa inyo. O yung mga tao sa paligid niyo. Maaaring hindi tayo magaling magsalita. Pero doon sa nakikita nila sa atin, pwede na silang magsimulang magpasalamat sa Diyos. Okay, tingnan natin yung ilang bagay tungkol dito. For us to grow, we need to exercise faith. Upang tayo ay makaranas ng paglago sa pananampalataya, kailangan po natin mag-exercise ng faith. Ano po yung exercise ng faith? Siyempre, yung prayer, yung worship, yung Bible reading. Pero bukod po doon, ito po yung exercise ng faith. Be strong in believing. Kailangan po nating magkaroon ng malalim na pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. Ano? Paano po nasusubok yung ating paniniwala sa ating Diyos? Be strong in believing God has a plan, so trust Him. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya dahil may plano ang Diyos. So magtiwala lang tayo sa Kanya. Pwede hindi natin naiintindihan yung lahat ng bagay, pero dahil ang lawak ng plano ng Diyos, patuloy tayong magtitiwala na bahagi ng Kanyang plano yung pananampalatayang ginagamit mo ngayon. Ang nakikita po kasi natin, napakaliit.
Parang ganito lang. Ito yung faith ko, ito yung para sa akin. Wala akong kinalaman sa kapitbahay natin, pero alam niyo po ba, may ginagawa ang Diyos sa kapitbahay niyo. At yung pananampalataya mo, yun ang ginagamit niyo. Hindi lang natin naiintindihan kung paano siya gumagawa. Ang nakakatuwa rito, nakita ko po mga kapatid, madalas sa atin, nagpe-pray tayo. Lord, sana po ay magkaroon naman ng tamang tao na tutulong sa akin. Naranasan niyo na po yung prayer na ganyan. Tulungan niyo naman ako, Panginoon. Magpadala kayo ng tulong. Kasi talaga naranasan niyo po pray ng ganyan. Sino tutulong? Siyempre, ibang tao. Pero alam niyo po ba mga kapatid, minsan, yung prayer ng ibang tao, kayo po yung sagot. Nagpe-pray siya, hindi mo alam, kaya ka palang pinagpapala kasi ikaw yung sagot sa kanya. So, be strong in believing God has a plan. Trust Him. Magtiwala ka sa Diyos kahit ano ang nangyayari sa iyo kasi meron siyang plano at meron siyang ginagawa. Kahit po yung ating mga pagsubok, ginagamit din siya ng Panginoon. Trust Him because He is able. Okay, ito po yung exercise ng faith. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil may kakayanan siya. At kung magkaminsan yung kakayanan ng Diyos, marami sa mga mananampalataya, lalo sa hindi mananampalataya, marami sa mga tao, nawawala yung pagtitiwala sa Diyos dahil sa timing. Ano pong ibig sabihin? Parang hindi nangyayari, parang gawin na, parang kapos na, malapit na. Pero, trust God. Kahit umabot kayo sa timing. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung timing, tayo lang meron nun. Yung time, hindi sakop ang Diyos. Lahat yan, time ni Lord. Tama po ba? Ang time, tayo nagsiset, Lord, sana ganitong panahon. Ito na yan. Sana Lord, itong time na to. Pag hindi ito nangyari, naku, hindi totoo ang Diyos. Hindi ko totoo yan. Ang Diyos, napakahaba ng time niya. At yung prayer mo, meron siyang time para sumagot talaga dyan. Okay? So, God has a plan, trust Him because God is able. Have confidence in Him. Ibig sabihin, matutunan natin yung maging kampante tayo habang tayo ay nasa ating Panginoon. Paano po nagiging kampante? Kung panahon ng crisis, I am secured. Okay lang ako. Iniingatan ako ng Diyos. Magpapatuloy ako kahit ganito ang nangyayari kasi iniingatan ako ng Panginoon. Tama po ba? Ako ay tinutugunan ng ating Panginoon. Ang totoo po, ang provider hindi yung ating trabaho. Hindi yung trabaho ng asawa ninyo. Ang totoong provider, ang Diyos ang totoong provider. Siya ang nagbibigay talaga niyan. Pag nawalan kayo ng trabaho, masakit yun. Pero, ang Diyos, pwede siya magbigay kahit wala kayong trabaho. Manampalataya tayo sa Panginoon. Pero, hindi ibig sabihin, wag na tayo ng trabaho. Ano? Ang Diyos, kaya niya lang gumawa doon. Ang part natin, gawin natin yung pinakamagandang magagawa natin. Ang Diyos ang bahalang mag-provide. So, I am secured, I am sustained, I am in good hands. Okay? Nasa mabuting kamay ako. Okay lang ako. Okay, mag-alala, nasa mabuting kamay ako. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin. So, keep on trusting, keep on believing God. Pangalawa po, extend your love. Paano i-exercise yung faith? Una, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, buong puso at lubusan. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Pangalawa, extend your love. Ito po yung gusto mangyari ng Panginoon. Makilala ang Diyos ng maraming tao. At para makilala siya, kailangan po yung ating pananampalataya ay ipinagpapasalamat ng iba. So, hindi ako marunong magsalita, pero pwede akong tumulong. Pwede ako magpakita ng mabuting pag-uugali. Pwede akong magmalasakit sa aking kapwa. Extend your love. God is working in you and through you, so follow Him. Merong ginagawa ngayon ang Diyos. Dito po sa community natin, merong ginagawa ang Diyos. At yung ating pananampalataya, sangkap po yan ng Panginoon. Hindi lang natin alam kung paano nagiging impact, pero nagtatrabaho ang Diyos. Nagtatrabaho talaga siya. At pinili niya tayo kasi instrumento tayo dun sa kanyang ginagawa. So, tuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Tingnan natin to. Sabi rito, napapaligiran tayo ng maraming mga nagpatotoo tungkol sa pananampalataya sa Diyos.
ito po yung mga pananampalataya ng iba at binigyang halaga ng sumulat ng Hebreo. Sabi niya gano'n, yung pananampalataya nila, hindi walang saysayan. Pinaghirapan yan para sa inyo, para sa atin. Kaya ang sabi niya rito, kaya talikuran natin ang kasalanang pumipigil sa atin. Wow, yun pala yun. Kaya pala tayo hindi nakakapaglago sa pananampalataya dahil sa kasalanan. Ang sabi ng Biblia, sa aklat po ng Lumang Tipan, ang kasalanan ang nagiging dahilan kaya hindi tayo dinirinig ng Panginoon. Pero dito, ang sabi rito, ang kasalanan ang nagiging dahilan kaya pinipigilan tayo sa ating paglago. Okay? Hindi ako dinidinig ng Panginoon, ako rin mismo, hindi ako lumalago. So yung kasalanan ang siyang nagiging hadlang. Paano ko tutulungan yung aking sarili para sa bagay nito? Sa English, sabi nga doon, throw all your hindrance and sin. Ibig sabihin, iwaksi, itapon. Ang ibig sabihin pala, para tayo ay lumago sa pananampalataya, mahalaga po yung pagmumuni-muni. Minsan po ganito ang gawin nyo. Upo kayo, tapos isipin natin, ano ba yung ugali ko na ayaw talaga ng Diyos? Ibig sabihin, yung kasalanan. Ano yung mga kasalanan ko na ayaw ng Diyos? From there, mula doon, magsisimula tayo. Ito yung aalisin ko talaga. Bawat araw, namimili tayo ng attitude. Naalala ko po dati ginagawa ko yan sa seminary. Hindi ko po alam kung naranasan niya. Nung college po ako. Paggabi, nagsusulat ako niyan. Hapon pa lang, sinusulat ko na yan. Lahat ng maisip ko, kasalanan. Mayapang, lahat ng kasalanan, sinusulat ko yan. Tapos, lahat ng magaganda, pag-ibig, kapayapaan, maging masiyahin, matulungin, sinusulat ko yan. Tapos, pagkagabi, nilalagay ko yung sa taas ng bed ko. Titignan ko, ano dito yung mga kasalanang nagawa ko maghapon? Titikan ko yan. Ang dami pala. Tapos, alin dito yung ginawa ko maghapon? Tapos, bago ako matulog, kinabukasan, papag-pray ko na yan. Lord, etong mga to, bukas, magiging laman ng isip ko, hindi ko na ito gagawin. Etong mga mabubuting bagay na to, eto naman yung aking pagyayamanin bukas. So, kinabukasan, nagpipray ako, Lord, tulungan niyo ako na ngayong araw na to, ang goal ko maging matulungin. Ang goal ko ay maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Namimili po ako niyan. Nung nasa seminary ako, ginagawa ko siya lagi. So, magandang bagay din yun, throw all your sins and hindrance. Sabi rito, kaya talikuran ninyo na natin ang mga kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa ating pagtakbo. Marami pong mga hadlang na nangyayari sa atin. Minsan, hindi naman po talaga tayo gumagawa ng malalaking kasalanan, pero marami tayong mga kasalanan. Kaya lang, ang nagiging hadlang sa atin, tinatamad tayo. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mukha bang tinatamad yan? Pag magsimba. Buti na lang, hindi. Di ba? So, kasalanan. Yan yung nagiging hadlang. Ano pa? Kasamaran. Nagiging hadlang din sa atin yung maling focus, maling interest. Di ba? No? Ang tuod ko na lang tungkol dito, nakalimutan ko na yung tungkol sa ginagawa kong pananampalataya, hindi na tuloy ako nakapag-asikaso doon. So, nakapagtuon na lang ako sa isang bagay na medyo hiwalay. So marami mga hadlang at hindi natin i-elaborate lahat. Pero sabi rito, alisin niyo yung mga hadlang para kayo ay lumago. Have in mind, lagi magkaroon ng laman sa ating isipan, importante sa akin ang lumago sa pananampalataya dahil yan ang disenyo ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, pinahihiram tayo ng Diyos ng buhay at pinagpapala niya yung ating buhay para saan? Para tayo ay lumago. Dahil yung ating paglago, hindi lang tayo ang nakikinabang, kundi pati mga taong nasa paligid natin, hanggang pati mga susunod na henerasyon, pinakikinabangan ang ating paglago sa pananampalataya. Okay, so, alisin lahat ng hadlang at kasalanan. Pangalawa, keep running the race. Ito po yung magandang nakita ko dito. Sabi dito, buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbo'y itinakda ng Diyos para sa atin. Ang ibig sabihin pala mga kapatid, mula nung panahon na ako ay nanampalataya sa Panginoon, ang Diyos inilagay niya ako dito sa isang larangan ng paglago sa pananampalataya. Yung ating buhay nasa race. Ibig sabihin, nakikita
Nagsipaglaban tayo para magtagumpay. Every success, behind all, sa kabila ng lahat ng pagtatagumpay, mayroong pagtitiis na nararanasan. Litin ko lahat ng pagtatagumpay, sa kabila niyan, mayroong pagtitiis na nararanasan. Hindi ko tayo pwede magtagumpay na wala namang pagtitiis. Pwede yun. Mandaya kayo. Pero hindi ko ganun kasi kahit si Jesus Christ, sabi niya rito, hindi niya ikinahiya na siya mapako sa krus. Pero sabi nga doon, tiniis niya ang paghihirap sa krus, hindi niya ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon, dahil sa pagtsatsaga niya sa krus, sabi nga doon, nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Ganun din po sa atin. Bago magkaroon ng tagumpay, meron pong pagtitiis. At ang Diyos, inilagay niya tayo dun sa racetrack ng ating pananampalataya. So, keep running the race. Habang tayo po ay nagtataguyod tungkol sa ating pananampalataya, tinutulungan tayo, ang dami po ang manunukso sa atin. Wala akong pera, ang hirap ng buhay, ang mga kapitbahay ko, inaaway ako, etong mga taong to, hindi naniniwala sa pananampalataya. Ang dami-dami pong hadlang yan. Pero sabi ni Lord, keep running the race. Sabi po ng Hebrew. At ganoon din naman ang Diyos tumutulong sa atin. And last thing, stay focused on Jesus. Madali po tayong nadidistract sa ating pananampalataya kasi ang focus natin minsan wala sa Diyos. Stay focused on Jesus. Ang Diyos ang may-ari ng aking pananampalataya. Ang Diyos ang tumutulong sa akin, ang Diyos ang nagpo-provide sa akin, merong plano ang Diyos, ginagamit niya ang aking pananampalataya, kaya kailangan ko dun ako titingin. Ang daming nakakadistract sa paligid natin, kaya sabi ng Biblia, magtuon tayo sa Panginoon. Sabi po rito, pakinggan natin. Ituon natin ang ating paningin para kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya. Sa English, Jesus is the perfecter of our faith. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya hindi perfect. Pero tingnan nyo to, habang tayo ay tumitingin sa karanasan ni Jesus Christ, habang tayo ay tumitingin sa plano ng Panginoon, ang laki ng plano niya, may ginagawa siya sa kapitbahay, kaya kayo nandyan dahil merong ginagawa ang Panginoon. Ito po nakita ko, nakakatuwa. Ano po yung ating ginagalawan sa araw-araw? Saan tayo naglalagay? Kadalasan, sa pamayanan, doon lang ako gumagalaw sa pamayanan. Sa trabaho, naandun ako, o kaya ako ay nasa school, kung saan kayo pinadala ng Panginoon. Ito po yung magandang bagay. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga Christian na doktor. Bakit? Kasi yung ospital, kailangan nila ng pananampalataya. And God sent doctors na may pananampalataya. Sa lugar ng payatas, naglagay ang Diyos ng mga Kristiyano. Sa bahay, naglagay ang Diyos ng mga Kristiyano. Doon sa trabaho nyo, kaya ka naandot kasi naglalagay ang Diyos ng mga Kristiyano sa lugar na yan. Merong plano ang Diyos sa lugar na yan. At tayo yung isinugo niya doon. Okay? Kung saan ako nandun, iniisip ko lagi, nilagay ako nito ni Lord, may gustong mangyari si Lord sa lugar na to. And our faith ay malaking impact para sa kanila. So, stay focused on Jesus. May plano si Lord, pinagpapala ako ni Lord, at kailangan kong sumunod sa ating Panginoon. Nang sa ganon, etong buhay na maiksi, maging kapakinabangan, hindi lang sa aking sarili, kundi para sa iba. So, ang sinasabi po natin dito sa aklat po ng Hebreo chapter 12, 1 and 2, keep on pressing. Keep pressing on. So, ibig sabihin, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya kahit ano ang sitwasyon. Marami po tayong pangarap, mabuti yan. Pero, sabi dun sa mensahe natin kagabi, ang buhay ay wala sa kayamanan. Mabuti maging mayaman. Maganda yan. Mabuti meron kayong pera, meron kayong sasakyan, meron kayong kung anong meron sa inyo, mabuti yan. Pero ang buhay wala akong talaga yan. Kasi ang buhay naandun sa ating Panginoon. At yun yung dapat natin alagaan sa panahon natin. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat
sapagkat tinulungan niyo po kami makilala namin kayo. At dahil dito, nagsimula kaming manampalataya, Panginoon. Sa mga pag-aaral na ito, Panginoon, nakita namin, Panginoon, ang dami-daming tao, Panginoon, ipinaglaban nila yung kanilang pananampalataya. At dahil doon, ay nakatanggap sila ng reward mula sa inyo, Panginoon. Ang purpose nun, Panginoon, para tulungan kami ma-prepare, Panginoon. Sila yung mga instrumento ninyo para palakasin kami sa pagpapatuloy sa pananampalataya. At kami ngayon, Panginoon, ang pananampalataya na meron kami ay instrumento ninyo para tulungan yung mga taong nais nyo pang makakilala sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil meron kami pagkakataong makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan niyo po kami lumago sa pagsunod, sa pagkilala. Alam namin, Panginoon, bawat isa sa amin may mga personal na sikreto ng kasalanan, may mga kasalanang hayag, Panginoon. At sinabi niyo po, Panginoon, sa inyong banal na salita, ito yung mga hadlang, kaya hindi kami naririnig, at ito rin yung mga hadlang, kaya hindi kami lumalago. Tulungan niyo po kami magdesisyon, Panginoon, na kami na po ang mag-decide na huwag na namin gawin. At marami pang ibang hadlang, Panginoon. Lord, help us to grow. Maging laman ng aming isipan, ang disenyo ninyo sa aming pananampalataya ay para lumago at maging kapaki-pakinabang. Nasa inyo po ang kaparaanan kung paano ito magiging kapaki-pakinabang, pero ang paglago namin ay nasa aming pakikipagtulungan sa inyong ginagawa. Salamat po sa inyo, mapagpala po ang inyong banal na pangalan, at mula sa araw na ito, ang mensaheng ito ay maging instrumento upang kami ay magsumikap sa paglago sa pananampalataya namin, at ganoon din naman sa pagtulong sa paglago sa pananampalataya namin. Sa inyo po ang kapurihan at masasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po.